Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 13 ng textbook po, page 150, last part na siya ng Unit 13. Monhwawa Jongbo, Culture and Information. Title ng article natin, 한국의 주소. So, Korean's address. Okay, so yung 주소 po is address, and then 한국의 address, Koreans. Okay. So, sabi dito, 한국은 도로명 주소를 사용합니다. Yung mga Koreans daw ay gumagamit ng 도로명. Pag sabi mong doro, road or street. And then, yung myong po dyan, ibig sabihin is name. Okay, so sa pagsulat daw ng kanilang address, gamit nila is yung road or street name. 도로명 주소는 도로 이름과 건물 번호로 표기합니다. 표기합니다, ibig sabihin consist. Okay, so yung kanilang street name daw na address ay kinokonsist ng pangalan ng street, 도로 이름, and 번호, number ng building. So again, street name and building number. So yun po yung tinatawag nila na 도로명. 한국의 주소를 쓸 때는 도시 이름, 도로명과 건물 번호처럼 큰 장소에서 작은 장소의 순서로 씁니다. Ano po ibig sabihin yan? Sa Korea daw, kapag ikaw ay susulat or isusulat mo yung kanilang address, 도시 이름. So start daw with city name. Okay? Susundan ng road or street name, and then building number. So, ganito daw, 처럼, like this. Ganyan daw yung pagsusulat. From, from big area, so starting from big area, paliit. 작은 장소에, so yung 작은 장소, small areas na, no? 순서로 씁니다. Ibig sabihin ng 순서 is yung order niya, okay? So, kung iisipin nyo, kabaligtaran sa atin sa Pilipinas. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, kapag susulat tayo ng address, mauna yung house number natin, di ba? So, house number, tapos kung ano yung street, di ba? Street name, and then kung saang city. Yan. So, sa kanila, pabaligtad. City muna, tapos anong street, tsaka yung house number. Okay? Or building number. 예를 들어, so 예를 들어, ibig sabihin yan, for example, 서울 출입국 외국인청의 주소는, so ito yung binigay na pangalan ng building. So example daw ng pagsulat ng address niya. 서울특별시 양천구 목동도로 151 서울 출입국 외국인청입니다. So again, ito yung building name. Tapos building number. So, nauna yung city, 서울특별시. And then, kung anong district, 양천구. Tapos, kung anong street or road, 목동도로. And then, building number. Tapos, yung pangalan na mismo ng building. So, again, ang gusto nilang i-point dyan is from city, tapos district, street, and then number, building number. So, from malaking area, paliit. So, sa atin sa Pinas, pabaligtad naman. Number 1. 한국의 도로명 주소는 무엇으로 표기해요? So again, 표기하다, consist, no? Or compose of. So ano daw yung bumubuo sa kanilang tinatawag na street name or road name na address. So andito po yan. 도로명은 or 도로명 주소는 도로 이름과 건물 번호로 표기해요. Okay, so yan po yung number 1. Number 2, 한국의 주소를 쓰는 순서는 무엇이에요? 순서. So, paano daw yung order ng pagsulat ng Korean address? So, ito po siya. Okay, so, 도시 이름, ayan, 한국의 주소를 쓸 때는, ayusin natin. Ayan. Tapos, yan. Hanggang dito. So, yan naman po yung number 2.
Number 3, 여러분 고향에서는 주소를 어떻게 써요? So, paano naman daw sa atin sa Pilipinas? Paano ang pagsulat ng address? So, pwede nang nating sabihin na kabaligtaran siya. So, kung dito, from big area paliit, sa atin naman from small area muna. So, from house or building number muna, papunta sa city. Okay, sa palaki ng palaki yung sa atin. So, ganun po yung pagsagot sa number 3. Para naman sa bottom natin, number 1, 택배, 택배, 우편번호, 우편번호, 오타고, 오타고. Number 1, 친구한테 택배를 보내요. 친구한테 택배를 보내요. Number 2, 우편번호가 뭐예요? 우편번호가 뭐예요? Number 3, EMS를 보내고 싶은데요. 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품이요. 옷하고 화장품이요. Last part, 배운 어휘 확인, vocabulary check. 편지를 보내다, to send a letter. 택배를 보내다, to send a package or parcel. 섭보를 보내다, same po yan. Ito pong 택배, delivery. 섭보, parcel or package. 등기, registration. 국제, 특급, 우편, EMS po yan. So, yung express mail delivery. 주소, address. 우표를 붙이다. So, yung pagdikit po ng selyo or stamp. 우편번호, yung ating postal or zip code. 편지 봉투, envelope. 계좌를 개설하다 or 통장을 만들다, to open a bank account. 입금하다 or 돈을 넣다, to deposit. 출금하다 or 돈을 찾다, to withdraw. 돈을 바꾸다 or 환전하다, money exchange or to exchange money. 현금 자동 인출기 ATM을 이용하다. 현금 자동 인출기를 이용하다. Ibig sabihin, paggamit po ng ATM machines. 신용카드 or 체크 카드를 만들다. So, to make credit card or check card. 공과금을 납부하다. 납부하다, to pay. 공과금, utility bills. So, pagbayad po ng utility bills. 돈을 보내다 or 송금하다. Ito po yung money remittance. 우편 업무, postal service. 은행 업무, financial service. 금융, ito po ay finance. 예금, deposit. 보험, insurance. 업무 시간, business hours. 내용물, item description or content of the package or parcel. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.